Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanungan, paano nga ba ang fasting ng matanda na wala lang kakayahan na mag-fasting at ang may karamdaman na hindi na po gagaling? Ibig sabihin, wala lang lunas ang kanyang karamdaman. So pag-usapan natin to. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. At silang mga wala ng kakayahan na mag-fasting dahil sa katandaan, sa kanilang edad, matanda na, hirap na mag-ayuno, o may mga karamdaman na wala ng lunas at hindi na po gagaling, ay magbibigay po ng fidya. Pag wala na pong kakayahan na mag-fasting dahil sa katandaan o dahil sa karamdaman na wala na pong lunas, ang gagawin lang po nila ay magbibigay po ng fidya. Pag-usapan natin ito inshallah. Pero paano yung may karamdaman na may lunas pa? May karamdaman pero sabi ng doktor, after 1 year, after 2 years gagaling ka pa. Ito, hindi ito pwede mag-fidya. Kasi ang may karamdaman po nahati sa dalawa. May karamdaman, may mayor jaburo. Mayroong tao na may karamdaman pero gagaling pa. Ito, hihintayin niya na gumaling siya. Walang problema doon kasi ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino man na may karamdaman at o may sakit, bilangin niya yung kanyang utang pagkatapos ng buwan ng Ramadan at bayaran niya ito. Kung sino mang may utang, mamangkana min kumaridan o ala safarin, naglakbay, bilangin niyo ng utang niya na fasting, babayaran niya ito after ng Ramadan. Ngayon, ang susunod pag-usapan natin, balikan ko yun. Ibig sabihin, kung ang karamdaman mo ay may lunas pa, hindi ka pa pwede mag-fidya. Pero kung wala ng lunas at sinabi na ito ng doktor na mapagkakatiwalaan na wala ng lunas ang karamdaman mo, dito, mag-fidya ka na. Magbibigay ka ng fidya. So ano yung fidya? Ang fidya ay ito po yung ibinibigay po ng nagpa-fasting bilang piyansa na hindi siya makapag-fasting. So magpi-fidya siya, magbibigay ka ng 1.5 kilo ng bigas araw-araw. Bawat isang araw ng Ramadan, magbigay ka ng 1.5 kilo ng bigas. O kaya ay magpakain ka. Pa-iftar mo yan, pakainin mo yung nagpa-fasting isang beses lang, busugin mo. Sa loob ng isang buwan, pwedeng isang beses mo lang sila pakainin, yung 30, o after Ramadan, ipunin mo yung 30 katao, din pakainin mo sila isang beses lang. So, pwede po yun. O kaya, ay magbigay ka ng bigas na 1.5 kilo ng bigas, araw-araw. So, pwede mong ipunin, 1.5 kilo, i-multiply mo sa 30, pwede mong ibigay yun sa isang tao lang. Pwede mong hati-hatiin yun sa mga tao. Pwede mong bigyan yung kapatid mo. Pwede mong bigyan yung kapitbahay mong Muslim. Basta ang condition ay Muslim ang bibigyan mo dito. So, pwede mong ibigay ang fidya na ito sa isang Muslim na miskin. Kung kapatid mo, walang problema. So, pwede mong hatiin sa mga tao, pwede mong ibigay sa isang tao lang, at pwede ka rin magpakain. Pero pwede bang pera? Ang pera ay hindi po napagkasunduan ng mga ulama. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, hindi daw pwede. Ano pa man, ito ay isang usapin na hindi po napagkasunduan, so pwede pa rin ang pera. Ito ay madhab ni Imam Abu Hanifa. So, kwentahin mo kung magkano yung 1.5 kilo ng bigas, yung maganda-gandang uri ng bigas, then i-multiply mo sa dami ng bigas sa loob ng isang buwan ng Ramadan, then yun po yung bibigyan mo na pera sa sino mang gusto mong bibigyan ng fidya. Okay? So, pwedeng ibigay, basta pagpasok ng Ramadan, pwede nang ibigay. Pwede mo rin ibigay sa gitna ng Ramadan o mula ng Ramadan hanggang sa pagkatapos ng Ramadan, pwede mo rin ito ibigay pagkatapos ng buwan ng Ramadan. So, ang fidya ay sa mga taong wala na pong kakayahan na mag-fasting dahil matanda na, talaga hindi na nila kaya mag-fasting habang buhay, at yung may karamdaman na wala na talagang lunas, hindi na po gagaling, yan po sila ang magbibigay po ng fidya. At kung may lunas pa po yung karamdaman, hindi sila pasok sa magbibigay po ng fidya. So yan po yung sagot sa taong nagtatanong kung paano yung fasting
ng taong wala na po hindi na po kaya mag-fasting dahil sa katandaan at hindi na kaya mag-fasting dahil sa kanyang karamdaman na wala na pong lunas. Paano naman kung wala nang kakayahan magbigay ng fidya? Dahil miskin, mahirap din, wala rin trabaho, wala lahat. So kung wala ka nang kakayahan magbigay ng fidya, exempted ka na. Kung wala ka nang kakayahan na magbigay ng fidya, exempted ka na kasi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi pipilitin ng Allah ang tao sa bagay na hindi na niya kaya. So, yan po ang konting batas at kaalaman kaugnay po sa pagbibigay po ng fidya ng taong wala na pong kakayahan na mag-fasting dahil sa katandaan at dahil sa sakit na wala na pong lunas na kailangan na po niya mag-maintain ng gamot. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.